Ito, strengthening our political parties like electing the president and the vice president as one. Parang block voting like in America. You don't elect the president and the vice president separately. You elect either Democrats or Republican. Dito sa atin, wala. Ang partido natin is linked to the politician who owns the political party. Tuwing election, our politicians go out and look for political dynasties dahil alam nila yun ang magdadala sa kanila. It is not the other way around. But when you elect president and vice president as one, it will force our people to look at the platform of the political parties. And that strengthens our political fiber. Hindi na yung pupunta ako dito, puro fence sitters ang mga politiko dito sa atin. Ang sinusunod yung head ng dynasty sa district, sa city, sa lalawigan, sa national. Mula nung pinag-usapan itong mga revisions na to, kita mo, nag-divide na tayo. Ang ating mga political leaders or dynasties, they already control provinces, regions even. Paano yung mga kabataan natin na gusto din magsilbi? Pupunta na lang, magko-contract worker na lang sa Singapore o sa ibang bansa. So, yung economic provisions, it's time we develop indigenous industries that will bring our expert people, our talented people back home. So that the very fiber of Philippine society, the basic unit of family, mabuo ulit. Hanggat hindi natin maibalik yung 12 million contract workers natin, we have 12 million people, 12 million families suffering the inequities of daily life. Tapos yung sa provisions, FDI, we know all about the data. But are we doing anything about it? The common people kasi are not assertive enough here. Because the mentality of our politicians is, once they're there already in office, kita na lang ulit tayo sa eleksyon. So, mahirap talagang ipagbuo, pero yung provision of 4 years, I think that's a good compromise so that we can have the schedule of elections like every 4 years. Yung term limits, I think that can be agreed upon. Siguro sa lower house, they can have like up to 3 terms. Sa president, you can have 2 terms kung 8 years. Kung 8 years na yun, ma-develop mo, kung magaling kang pangulo, ma-develop mo na yung policy mo to make sure that the national interest as defined to all Filipinos is finally carried out. Ngayon, hindi natin alam. Tanungin mo yung mga maksalubong natin sa kalye. Alam niyo ba ang national interest ng Pilipinas? Hindi nila alam. They are not informed. Our COMELEC has failed in their information dissemination functions. Dapat ang COMELEC, kung kami lang susundin sa sipag, ang COMELEC dapat should only serve 6 months before a national election and 6 months after. Any problems of the previous election must be resolved within the 6 months. Hindi yun kasi, full-time sila. So, paupo na lang sila dyan sa Intramuros. Yung mga kaso, sige, pagulong-gulong lang dyan, tapos didesisyon na natin pagtapos na nung term nung nakaupo para hindi gumulo. See, our status quo has become so lopsided na what is wrong has become the norm here. In elections, in policies. So sayang, we have become, since the 1987 Constitution, we have become a net consumer state. Everything we use, everything we utilize, everything we wear is imported. Ang mga ine-export natin, ang pride natin sa export, data, processing chips, but we import the computers. We export the chips. TV, yung mga resistors, we export that, we import the TV. We cannot even make our own TV sets. While we claim that Filipinos are there building other cities globally,
let's bring them back home. Kailangan natin ito. So yung political tsaka yung economic policies, they go hand in hand. It cannot be separated by any delineation. Kawawa ng taong bayan. Sana man lang, ma-address din natin yung sa regional wage boards. Yung sweldo ng mga tao, yung minimum wage. It's not enough. Kasi rent economy tayo. So the chosen few oligarchs, for time immemorial, siguro since before or since after I was born, dahil baby boomer ako. So after I was born, iba na talaga ang takbuhan dito. When I was growing up, everything seemed so clean. Now, we're talking about trillions of pesos in GAA, but I don't think our people see that, Mr. Chairman. So, pag-ayos natin ito sana, pag-aralan na rin natin, dahil alam na natin lahat kung anong pakiramdam ng taong bayan. Hindi na lang sila makapagreklamo dahil busy po sila humahanap ng makakain ng pamilya nila mamayang gabi. So, yun sana, i-focus na lang natin. Yung sa 4 years, I think that is a very good proposal. It's a starting point. It's a compromise proposal. It saves money. Hindi ka every 3 years gumagastos ng billion para lang sa botong hindi naman natin alam sino nagbibilang. Diba? Kaya yung sinabi nga kanina ng mga ibang panahuhin, sila ang nag-decide kung sino mananalo, yung mga oligarchs. So, we have been sustaining these people for how many decades now? And our people remain the same. Salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Bali lang. Yes, sir. Yes, Sir Gary. Sir Gary. Nabanggit ko nga kanina na hindi pa tayo preparado talaga kung magbigay ng payo tungkol sa Constitutional Convention. Ang naalala ko noon na nung na-organize po kami, talagang wala kaming definite timetable kung anong gagawin namin o gaano katagal. Kailangan, kayo kasi ang Kongreso magdi-decide yan kung magkakaroon ba ng Constitutional Convention kaya noon sa 1917. So, babalikan kayo sa mga tanong na yan eh. Ilan bang delegado ang magiging miyembro nitong Constitutional Convention? 320 po kami noon. Tingin ko, masyado marami kami noon. Secondly, ano ang budget nito? Ano ang accomplishment nito? Para pa sa private sector, ano ang takbo nito? Matatapos nito within 1 year, 2 years? So, ngayon kasi, hipit ang gobyerno in terms of fiscal resources. No? So, mga tanong na yan, kailangan po i-address ng ating staff at makatulong po sa inyo. No? Magagaling ang decision din sa inyo, pero as I said, each one of us might have a different way of handling this kasi may mga biases din kami. No? So, at the proper time, kung talagang yun ang punteriya ng Kongreso, then tulong kami sa pag-aaral yan sa inyong mga, kasama sa inyong mga staff po. No? So, importante yung budgetary requirements po niya. Tsaka what you can accomplish within a limited period of time po. Thank you. Maraming salamat po. Maghingi lang po ako ng 1 minute suspension. Sa 1 minute lang po. Salamat.
Ayoko nung ganun na naman paano na yung sinito na chika. Chika. Okay, ganun na natin. Okay, magandang hapon po ulit. Napag-usapan po namin ng aking staff na mas mainam po siguro dahil sa ganda po ng ating talakayan, naisip po namin na pag-aralan ng komite ang mga rekomendasyon ng bawat isa patungkol po sa mode of amendment ng konstitusyon. Open po tayo sa posibilidad na maglabas po tayo ng bagong resolusyon patungkol dito. Kaya ito pong pagdinig po natin ngayon ay isususpend muna po natin para paghahanda po natin sa susunod pa nating pagdinig. Dahil napakaganda po ng inyong mga mungkahi at nakapangihinayang po kung hindi namin ito kukunin at gagawa po tayo ng mas maganda at mas matibay na resolusyon patungkol dito. Kaya bilang inyo pong chairman ngayon, akin muna pong sinususpinde ang pagdinig na to. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Dami. Ano na, inoccupy na nila yung site yung sinabi ko na site ko. Isip mo pati yung site ng Polonia. Sino man yung attendance nag-add siya. Kailangan mo makawag. Kasi yung tendency nila.
Hindi na sa akin din. Dalawa, nawawala. Ang tendency. Pati yung ngayon po, pwede po po, pero mamaya po, hindi po. Kahit na inaaway mo. Naka-live pa yata.